Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Sa mapagpalang umaga po mga kapatid, ako po si Ronald Cascate from CRC Tanay Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programa Ang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matunghayan natin ang magandang balita. Atin pong basahin sa Judges 2:14 verse 15-14. Dahil dito, galit si Yahweh sa Israel at sila hinayaan niyang matalo ng kaaway at sama ng ari-arian. Tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala, kaya't wala silang kapanatagan. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna saglitan manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinasasalamatan ka po namin. Maraming salamat po sa pagkakataong kami po ay lumalapit ng may pagkakumbaba, at Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanang nagagawa, sa isip, sa kilos at sa gawa. Pakalinisin mo po ang aming mga puso bago po kami ay umarap sa inyo. Maraming salamat po sa bawat blessing, protection at pag-iingat mo sa amin, Lord. Dalangin po namin sa araw na ito ay maging successful ang aming gawain upang mapalago ang aming pananampalataya sa inyo. Guide us, Lord, sa araw na ito. Sa inyo lamang po namin tinataas ang papurit po sa salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Ito po ang mensahe. Sa mga talatang ito, makikita natin kung paano nag-alab ang puot ng Diyos laban sa Israel. Dahil sa kanilang patuloy na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi nila pinalagahan ang katapatan ng Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto at nagdala sa kanila sa lupang pangako. Sa halip, ginaya nila ang mga gawain ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Dahil dito, hinayaan ng Diyos na sila ay magpasakamay ng kanilang mga kaaway. Sa tuwing sila ay lalabas upang makipaglaban, hindi sila nagtatagumpay sapagkat ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila. Nakikita nito na kapag iniwan natin ang Diyos, nawawala ang kanyang pabor at proteksyon sa ating buhay. Idolatya ay hindi lamang tungkol sa rebulto o larawan. Ito ay anumang bagay na iniuna natin kaysa sa Diyos. Relasyon, pera, ambisyon o kahit sariling kagustuhan. Kapag mas mahalaga ang mga ito kaysa ating pagsunod sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan sa ating puso. Gayunpaman, makikita rin natin sa kabuuan ng aklat ng ang Diyos ay hindi lamang Diyos ang puot, kundi Diyos din ng awa. Tuwing ang kanyang bayan ay nagsisisi at tumatawag sa kanya, siya ay handang magligtas at magpanumbalik. Conclusion, ang kasalanan ay may kaparusahan, ngunit ang pagsisisi ay may kapatawaran. Ang Diyos ay banal at makatarungan, kaya't hindi niya pinapalampas ang kasalanan. Ngunit siya rin ay mahabagin at handang tumanggap sa sino mang lalapit sa kanya nang may pagsisisi. Tulad ng sinabi sa 1 verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na mapagpapatawad sa atin, linisin sa lahat ng kalikuan. Naway piliin nating talikuran ng anumang Diyos-Diyosan sa ating buhay at ibalik ang ating buong puso sa Panginoon, pagkat sa Kanya lamang may tunay na kapatawaran, kapayapaan at tagumpay. Tayo po ay nanalangin. Maraming salamat po sa mga aral na inyong itinuro sa paggabay sa amin habang kami ay nakikinig at nag-aaral ng inyong salita. Naway magamit po namin ang mga aral na ito sa araw-araw naming pamumuhay. Gabayan mo kami mula bukas at muli ninyong dagdagan ang mga aral na ito kasama ng mga pagkakataong at mga biyaya. Nais namin ay ikaw ang aming pasalamatan sa biyaya ng karunungan upang ang buong mundo ay gumawa ng naayon sa inyong naisin at kami at mas lalong makilala upang ang lahat ay maligtas sa kasalanan sa pangalan mo, Jesus. Maraming salamat po sa inyong pagkibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang aming kaunawaan. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagnilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nating i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging mapagpala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.